Nauna rito, pinasinayaan din ng Pangulong Aquino ang isang natatanging infrastruktura na ibayo pang magpapabilis sa biyahe sa pagitan ng Maynila at ng Batangas Province. Ito ay ang Cabiang Tunnel na nag-uugnay sa lalawigan ng Cavite at Batangas. Si Elena Luna sa detalye. Si Pangulong Aquino ang unang presidente ng bansa na dumaan sa Cabiang Tunnel. Sa sukat nitong 300 metro, ito ang kikilalaning pinakamahabang tunnel sa Pilipinas. Isang lagusan ang ginawa sa Mount Palay-Palay na nagdudugtong sa dalawang probinsya, ang Cavite at Batangas. This important Cabiang Tunnel, which is 300 linear meters, using all Filipino technology, which means the conventional controlled blasting. This also included a lot of drainage, slope protection, and of course, right of. Bahagi ang tunnel ng Ternate-Nasugbu Road Project na ininspeksyon ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa lalawigan ng Cavite. 6 na kilometro ang haba ng kalsada. Para mabuo ito, 4 na tulay ang ginawa. Sa tulong ng kalsadang ito, mababawasan ng kalahati ang dating 4 na oras na biyahe mula Maynila hanggang Batangas. This is principally a tourism road, no? So right now it's a major connection to Nasugbu. No? So from Cavitex through Naik, Tansa, Ternate, you will be able to reach Nasugbu in less than 1 hour and a half. No? Usually it would take 4 hours through Tagaytay. With this access road, you should be able to make it in 3 hours to Nasugbu. As a result of this tourism road, you also reduce the volume of traffic utilizing the Tagaytay Ridge Road. 3 buwan na lamang ang publiko at bubuksan na ito. Inaasahang lalakas ang turismo at kalakalan sa lalawigan ng Cavite at Batangas dahil sa alternatibong kalsadang ito. We just restarted, Mr. President, actually January 8th of this year. So the original contract is supposed to be completed September, but our contractor and our people are committing that this be completed end of June. So this will officially open July first week. So it's ahead of schedule. Mula Ternate, dumiretso si Pangulong Aquino sa Dasmariñas City para makasama ang mga lokal na lider at mga residente ng Cavite. Dito ikinuwento ng Pangulo ang pinanggalingang proyekto. 6 kilometers. Inumpisa no yun 1994. Maliwanag po, wala pa ako sa gobyerno noong 1994. Kaya huwag po nyo isisisi sa akin yan. Pero kung ako namamahala na talaga sa sabi ko, pa 10 years na tayo, hindi pa niya nakakompleto yung 6 kilometers. Walang 1 kilometer a year. Diyos, Mario Sabino. Pero pinangako na ng DPWH, July 1, gagamitin na yung Ternate-Nasugbu Road na yan. Aminin ko po, kanina nagamit ko na, nilakaran ko po yung tunnel. At talagang mapapalapit yung ating mga tourist areas. Sipin po nyo, yung biyahe raw kasi sa kasalukuyan, kung mag-beach ka doon. Umaabot raw 4.5 hours dahil sa traffic. Pag natapos itong Ternate-Nasugbu Road na to, 3 hours. Yung 4.5 hours na para ka nag-Baguio. Eh magagali ka na Maynila, di ba? Pag tingin nyo sa mapa, hindi naman malayo ka Cavite. Pero parang mas kasing lapit ang Baguio. Parang malabo naman na tayo. Yeah. So, pag nabuksan po yan, mas convenient ang biyahe, mas maraming turista, siyempre mas maraming hanap buhay para sa taga-Cavite at Batangas. Sana noong 1995 pa nagagamit yan. Pero ngayon ako na po, Hepe, and July, gamitin na natin. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna, Dasmariñas, Cavite.